Tinapatan at ginaya na nga ng China ang alas ng Amerika at ng Israel, at ito nga ang kanilang defense system. Naglabas umano ang China ng isang prototype ng global defense system na kaya mag-monitor ng missiles mula kahit saang panig ng mundo. Ang tawag nila dito ay Distributed Early Warning Detection Big Data Platform, at sinasabi na ginagamit na ito ng PLA or People's Liberation Army. Ayon nga sa developers, kaya raw nitong mag-track ng hanggang 1,000 missiles ng sabay-sabay gamit ang datos mula sa satellites, radar, optical sensors at iba pang reconnaissance platforms mula sa lupa, karagatan, himpapawid at maging sa kalawakan. Sa madaling salita, hindi basta makakalusot ang mga missiles dahil alam agad kung saan ito galing at saan ito babagsak. Ang matindi pa dito ay marunong din itong tumukoy kung alin ang totoong warhead at alin ang panlinlang o mga decoys, at nagbibigay pa ng impormasyon para sa interception systems. At sabi nga ng isang Chinese website, ito daw ang kauna-unahang missile defense system na may totoong global coverage. Ang research team na pinamumunuan ni Li Shudong mula sa Nanjing Research Institute of Electronic Technology ang nasa likod ng nasabing proyekto. Isa sa pinakamalaking hamon na natatas nila ay kung paano pagsamahin ang data mula sa iba't ibang pinagmumulan at suppliers ng iba-iba rin ang disenyo. Sa pamamagitan ng distributed parallel scheduling na kaya raw nilang paproseso ng 1,000 tasks ng sabay-sabay sa iba't ibang nodes. Kapag pinagsama ang lahat ng datos, lumalabas ang malinaw na resulta gaya ng target tracking, launch alerts, at identification na agad ding naikakalat sa command levels ng PLA para mas mabilis ang kanilang desisyon. Alam mo ba na ginagamit din ng system ang QUIC protocol na kilala sa mabilis at secure na transmission kahit may interference? Kaya, hindi madaling maputol ang daloy ng impormasyon. Dagdag pa nga rito, lahat daw ng makokolektang data ay gagamitin sa pag-train ng mga artificial intelligence para mas lalong gumaling pa ang mga susunod na bersyon. Sa madaling sabi, habang ginagamit ang system, natututo at nagle-level up din ito, parang AI gamer na laging umaangat sa mga rank. At kung ikukumpara, ang United States naman ay may proyektong tinatawag na Golden Dome. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin silang gumaganang modelo. Inilunsad ang ideya ng dating Pangulong Donald Trump noong Mayo. Pero hanggang ngayon, papel pa lang at wala pang malinaw na disenyo. Mismong si US Space Force General Michael Gitlin ang umamin na mabagal ang proseso at hindi talaga nila alam ang eksaktong direksyon. Dagdag pa ni Dan Knight ng Arcfield, ang problema ay hindi kakulangan sa datos kundi kalat-kalat ito at hindi integrated. Kumbaga, mga puzzle pieces sila pero hindi mabuo ang larawan. May dagdag pa ang debate kung dapat bang isama sa mga allied system at kung gaano kalaki ang papel na ibibigay sa AI sa paghawak ng mga sensitibong impormasyon. Kaya mas lalo itong natatagalan. At ayon nga sa ibang mga sikat na analyst, malinaw na nauungusan na daw ng China ang United States sa mga ganitong klase ng proyekto, habang nabibinbin ang mga American programs tulad ng hypersonic missiles, high-powered lasers, 6th generation fighter jets at iba pa. Steady naman ang pag-usad ng China. Kaya't may nagsasabi na ito na naman ang classic case na may ideya ang United States pero China ang unang nakakagawa. Aminado ang mga Chinese researchers na hindi pa perpekto ang kanilang prototype. Pero dahil nakadeploy na ito, ay mas madali na raw itong improve at scale up sa mas malaking level. Sa madaling salita, kahit parang beta version pa lang, operational na ito at tuloy-tuloy ang updates habang ginagamit nila. So, kung ikaw ang tatanungin, talaga nga bang nalamangan na ng China sa usapang teknolohiya pagdating sa militar ang Amerika?